Namulat po ako sa pag-aaruga ng aking lolo't lola dahil abala po sa trabaho ang aking pong ama't ina. At dahil po sa ulangan ng pag-aaruga, hinanap ko po yung pagmamahal, yung atensyon sa may barkada. At doon po sa may barkada, doon ko po natutunan ng iba't ibang klase ng bisyo. Alak, sigarilyo at hindi lang po yun. In the same time po, natuto po ako mag-take ng pinagbabawal na gamot. Yung po ang buhay ko noon bilang isang kabataan at hindi pa po ako nakontento, sumali pa po ako sa mas malaking grupo na kung tawagin po ay fraternity. At mga kaibigan, sa edad ko po noon na 18, 18 years old, di ko po makakalimutan. Sa gate 3, dyan, at dyan din po sa may munisipyo dito, ay naulong po yung dati pong lugar niya, katabi ng Watermark. Kung di po ako nagkaamali, Robinson po yan. At doon po kami nag-vandalism ng aking kasama. At sa hindi naasang pagkakataon, ay nahuli po kami at tinabol po kami ng mga pulis. At doon po ako napusasan at naulong dito po sa lugar ng Manggahan. Kaya mga kaibigan, yung po ang buhay ko noon, magulo, wasak, walang patutunguhan po ang aking buhay. At dumating po sa punto mga kaibigan na dahil po sa bigat ng aking po mga problema, ay naisipan ko na po mag-commit ng suicide. Gusto ko na po magpakamatay. Ngunit salamat po sa ating pong Panginoon, katulad po ng pagbabahagi ng salita ng Diyos. Pinagbahagi po ng salita ng Diyos sa aming paaralan. At doon ko po nailala ang ating pong Panginoon. Mga kaibigan, nung mailala ko siya, yung plano ko po noon na pagpapakamatay, pag-suicide ay natigilan po. Bagkus po ako po'y nagkaroon ng lakas ng loob para harapin ang bukas. At hindi lang po lakas ng loob ang ibinigay po sa akin ng ating pong Panginoon. Binigyan niya rin po ako ng pagkakataon na magbago. Mga kaibigan, ngayon taas noo na pinagmamalaki ko na ako'y binago ng ating Panginoon. Di na naninigarilyo, di na umiinom ng alak, di na nagdodroga mga kaibigan. Sa biyaya ng ating Panginoon, di niya lang binago ang aking buhay, binigyan niya pa ng direksyon ng aking buhay. Nakapagtapos ako ng kolehiyo mga kaibigan, nagkaroon ng maayos na trabaho, nakatulong ako sa aking pamilya. Yung mga kapatid ko ay kasama kong naglilingkod sa ating Panginoon. At hindi lang po yun mga kaibigan, binigyan po ako ng mabait, papag-aruga, maganda at higit sa lahat may takot sa Diyos na asawa na kasama ko po naglilingkod sa ating Panginoon. Mga kaibigan, di ko po lubos maisip kung ano ang buhay ko mga kaibigan kung di ko nailala ang ating Panginoon. Kaya ikaw yan sa umagang ito mga kaibigan, di ko alam kung anong pinagdadaanan mo, kung anong buhay ang meron ka kaibigan, isa lang alam ko, kaya ang tulungan, kaya ang baguhin ng ating Panginoon. Kaya naman sa umagang ito, pakinggan mo ang salita ng Diyos na dadali ng aking kasama at naniniwala ko ito na ang simula ng bagong pag-asa, ng bagong buhay na ibibigay sa iyo ng ating pong Panginoon. Kaya naman tanggapin niyo po ang magdadala po ng salita ng ating Panginoon. Amen. Ayan po mga kaibigan, talagang napakabuti ng ating Panginoon. Minsan sa buhay natin ay hindi na natin alam ang ating gagawin, lalo na kapag tayo ay kumakaharap ng mga problema, suliranin, na minsan parang dumarating sa point na parang gusto na rin natin talagang wakasan ang ating buhay. At marahil ating nababalitaan na marami pong mga tao, kilalang tao, sikat na tao, mayayamang tao, na sa kabila ng kanilang kasikatan o kayamanan ay bakit nila nagawa na kitlin o wakasan ang kanilang buhay. Ganyan po ang buhay ng tao kapag ang taong ito ay wala po sa ating Panginoon, sapagkat hindi niya alam kung papaano harapin ang mga problema, hindi niya alam kung kanino lalapit. Pero ang napakaganda pong panawagan ng ating Panginoon matagal ng panahon. Ang sabi niya sa Mateo 11:28, ito po ay 2,000 years ago na ng kanyang panawagan, at ang panawagang ito, alam mo mga kaibigan, ay hindi pa rin po nagbabago hanggang sa ngayon sa ating panahon. Ano ba ang sinasabi ng talatang ito na kanyang sinabi? Sa Mateo 11:28, ang sabi niya, magsiparito kayong lahat sa akin, kayong mga nangapapagal at nangabibigatang lubha, kayo'y aking pagpapangin, bibigyan ng kapahingahan. Ang sinasabi ng ating Panginoon, yung kapahingahan ay hindi ito yung mag-commit ka ng suicide o magpapangamatay ka para matakasan mo ang iyong problema. Alam niyo po, mas malaki po ang problema kapag binakasan mo, kinitil mo ang iyong buhay, sapagkat yan po'y napakalaking kasalanan sa harapan ng Panginoon, sapagkat ang buhay na ito na meron tayo, ito po ay kaloob at pahiram lamang sa atin ng Panginoon. Kaya kinakailangan natin ito
na ating alagaan at iingatan. Dahil ito po ang sinasabi ng Biblia, ito ay templo ng ating Panginoon. Kaya lamang po, dahil sa buhay nga po talaga ng tao, hindi po natin may tatanggi na meron tayong mga pinagdadaraanan, meron tayong mga problema, mga obstacles, mga trials sa ating buhay na ating nararanasan. Kaya po kung bakit na po ganun ang panawagan sa salita ng ating Panginoon, sapagkat nakikita ng ating Panginoon na ang tao kapag wala sa Kanya ay walang magagawa. Anong sinasabi ng Juan 15:5? Nang sabi niya, kung kayo ay wala sa akin, kung kayo ay hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Kaya nauuna na po ang Biblia, nauuna na po ang salita ng Diyos, na kahit pilitin man natin o ano man ang ating mga gagawin sa ating buhay, sarili nating kapamaraanan, diskarte, marami tayong diskarte, kapamaraanan, meron tayong galing, talino, pero ang sabi niya, kulang yan kung wala ang Panginoon sa ating mga buhay. Ayaw ko saan ay natatakot ako ng baka, sagot-sagutin ako ng papalang ng aking magiging anak. Hindi ko na po nararanasan, sapagkat sa katunayan, kasama ko ang aking pamilya, kasama ko ang aking anak, na kami masaya na naglilingkod sa atin pong Panginoon. Marahil ikaw ay nasa ganung kalagayan, nais mong makalaya, gusto kong sabihin sa iyo, subukan mo ang ating Panginoong Hesus, tanggapin mo si Hesus, na kung saan bilang personal na Panginoon at tagapagligtas sa iyong buhay. At ako'y na sigurado mga kababayan, kayang mihitin ng Panginoon ang sitwasyon ng iyong pong kalalagayan. At ikaw yan, hindi ko na po patatagalin. Nais mong maranasan ng Diyos na kumilos sa iyong buhay. At nais kong manawagan sa aking mga kababayan, amen, nais mong maranasan ng Diyos na kumilos sa iyong buhay. Tanggapin natin si Jesus bilang personal na Panginoon at tagapagligtas ng ating pong buhay. At nais ko po nga, ilig kayo sa isang panalangin ng pagtanggap sa ating pong Panginoon. At nais ko manawagan sa aming mga kababayan dyan na nagtitinda, amen, pagpalain kayo ng Panginoon. Nais ko pong maranasan ng Diyos na kumilos sa iyong buhay. Sa aming mga kababayan na namamasada, mga namamalingke, amen. At nais mong maranasan ng Panginoon, sundan mo ang ganitong panalangin ng pagtanggap sa ating pong Panginoon. Sundan niyo po ang ganitong panalangin sa ating pong Panginoon. Panginoong Banal, sige po, Panginoong Banal, Ikaw na Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Inaangking ko sa aking sarili na kung wala ka, wala akong magagawa. Kaya Panginoong Hesus, pinagtitibay ko ang aking relasyon sa iyo. Tinatanggap kita, Panginoong Hesus, bilang personal na Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Patawarin mo ako sa lahat ng aking makasalanan at isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay dyan sa kalangitan. Itong aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Kung ikaw ay seryoso na tinanggap ang ating pong Panginoong Hesus, may sinasabi ang salita ng Diyos. Sa John 1:12, ang sino man sa Kanya ay tumanggap, ay binigyan niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. At kung ikaw nga ay anak ng Diyos, hindi niya hayaan na ikaw ay maging alipin pa ng mga umaalipin sa iyo. Kung ikaw ay anak ng Diyos, hindi niya hayaan na ikaw ay nahihirapan. Kung ikaw ay anak ng Diyos, hindi niya hayaan na ikaw ay mawalan ng pag-asa. At kung ikaw ay tunay na anak ng Diyos, hindi niya hayaan na mapahamak ang iyong kaluluwa. At marahil kayo'y nagtatanong, ano nga grupo ito na kung saan malakas ang loob na pinapayag ng salita ng Diyos. Sa mga ilang pabalita ay binibigay ko na po muli sa aking kasama ang pagkakataon. Magandang umaga, pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Praise God. At yun po, ating narinig ang pagbabahagi ng salita ng ating Panginoon.